Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Good news muna tayo mga kabayan. FPRRD at ang kanyang mga kapartido ay nangunguna sa trust survey ng gobyerno. Ito na naman ay hindi matanggap ni Tambaloslos, PBBM at lalong-lalo na si Liza Smugs. Tila ba nagwala ang tatlo sa loob ng Malacanang Palace dahil pa sa pangyayaring ito. Bakit daw yung wala sa posisyon ay mas mataas ang kanyang rating kesa sa kanila? Bakit kayo nagrereklamo? Bakit may nagawa ba kayo para sa bansa at sa taong bayan? Kung mayroon man, yun ay mas pahirapin pa ang mga mahihirap at nakawan ang mga mamamayan. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, I miss our beloved President Rodrigo Duterte, ang totoong may malasakit sa bansang Pilipinas. Ayon naman sa isang netizen, basta tatak Duterte, tagos talaga sa puso ang mga simpleng tao. Iba talaga sa lahat ng nanungkulan sa gobyerno. Sabi ng isang netizen, sana pa-audit na ang Congress na may resibo. Hinihintay ng mga taong bayan, pera nila yon. Saan na ang 2 billion budget ng Congress? Yung may resibo. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Duterte Boys, pasok po lahat. Lahat po ng identified kay Pangulong Duterte, no? Na sa senatorial bet o mga dating senador na alam po natin lahat na Duterte Boys ay pasok po lahat, kasama pa rin si Senator Amy Marcos na syempre ang mga pronouncement ni Senator Amy ay siya po ay supporter pa rin ni Pangulong Duterte. Kaya po yung pinamamalita po nila na wala na po ang mga Duterte, laos na, talagang ipapakain po sa inyo ng katotohanan, sasampaling kayo ng katotohanan. Laglag naman po lahat ng mga dilawan. Pag-usapan din po natin, ito po, no? Ito pong lahat po ngayon ng mga lumang videos ni Sara Duterte, inuunti-unti po nilang ilabas. Akala po nila kasiraan po ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte yung mga pinalalabas nilang lumang video, no? Pero hindi po nila alam, kaya po tayo humanga. Yan po, kaya po tayo bumilib sa mga Duterte. Baliktad eh. Hindi po nila nauunawaan, no? Kung bakit po tayo bilib sa mga Duterte. Yun po akala nila kasiraan ng mga Duterte. Okay. Pag-uusapan din po natin, ayan po ang mga pag-uusapan natin. At eto po, nalantad na po talaga, no? Ano talaga, bakit po tuloy-tuloy ang kampanya? Ilang araw na po nating napupuna na ang kampanya po nila ay anti-Duterte at hindi po i-promote, no? Kung ano man, kita nyo, hindi na po promote yung mga, kung may proyekto man si Pangulong Marcos ngayon, ha? Hindi po na po promote kasi inuuna nila yung paninira sa mga Duterte. Ngayon po, nalantad na po kung bakit po nila sinisiraan ng mga Duterte. Alam na po natin ang dahilan. Ito po, meron pong nilabas dito ang mga bugok ng mga supporter. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kiniklingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin na po muna natin itong survey. Ito po, yung midterm election po, ito po magpapakita kung totoo ba yung sinasabi nila na yung mga Duterte ay laos na, wala na naniniwala, tapos na yung ano nila, yung kanilang paghahari sa Pilipinas. Dapat po lahat ng identified sa mga Duterte, lagapak, di ba?
Ganyan po yung dineklara natin, yung mga dilawan, laos na eh. Yung mga dilawan, mga kakamping, wala na naniniwala. Lagapak po talaga, as in literal. No, wala pong pumasok noong 2019, zero diretso. Yung 2022 po, isa lang po ang nakalusot, si Risa Hontiveros. Ganun po talaga yun. Pero ito po, baliktad. Yung sinasabi niyong wala ng power, wala ng kapangyarihan, wala ng lakas sa mga Duterte. Lahat ng identified kay Pangulong Duterte, pasok lahat. No? Wala pong lahat po ng Duterte boys sa Senado. Pasok po lahat at hindi po simpleng pasok lang ha. Yun po ay naroon sila sa mga top na siguradong panalo na, no? Talagang walang duda na papasok po sa 2025. Ganyan po ba yung wala ng suporta ng mamamayan? O yung pinagmamalaki po ninyo na si Martin Romualdez, ha? Hindi ko po alam kung isinama po sa survey. Ito po ang top 12 o top 13. Sinama si Lito-Lito, Lapid-Lapid. Nangunguna po si Erwin Tulfo. Kasi po, paliwanag ko lang bakit si Tulfo nangunguna dito. Hindi po nila sinama sa pagpipilian si Pangulong Duterte. No? Okay, hindi po nila isinama. Kasi po, kung isinama nila, di number one si Pangulong Duterte dyan. Kasi mamimili ka, ito lang yung pagpipilian, wala si Duterte. Kaya po talagang wala dyan. Baka sabihin naman ng mga tanga. Marami pong tangang followers eh. Etong kasalukuyang wala na si Duterte, magdiwang na tayo. Hindi po, hindi lang kasama doon sa pagpipilian. Sa madaling salita, buhay na buhay po yung suporta sa mga Duterte. No, lahat po ng Duterte boys identified. Si Bongo, si Senator Bato at si Senator Tolentino. Nakita nyo naman. Yan lang po ang pinakamasisipag na magtrabaho sa Senado. Kita nyo pag nag-hearing yung mga yan, talagang blockbuster. Okay, ito po ang nangunguna si Erwin Tulfo. Pumapangalawa, si Senator Bongo. Pangatlo po si Vicente Soto. Pang-apat si sino pa ba? Wala rin. Okay. Ronald De La Rosa. Kita nyo naman, ang tataas ha. Ronald De La Rosa. Senator Amy Marcos sunod. Susunod po si Bong Revilla. Francis Tolentino. Kita nyo po, pasok lahat yan. Sa totohanan po yan na hindi na po malalaglag yan sa botohan. Yung tatlo po, matataas. No? Esco Moreno, Pampilo Lacson, Pia Cayetano, Senator Manny Pacquiao, Jeju Marbinay, kahit hindi po nakikita po siya, pasok. At panlabintatlo po si Lito Lapid. Ayan. At nasa labas po ng Magic 12 ay si Gibo Chodoro, Gringo Nasan, Ben-Hur Abalos, Willie Revillame, at Dr. Willie Ong, Lenny Robredo, Francis Pangilinan, Ralph Recto, at si Marojas ay malayo na po sila. O yung pinagmamalaki yung bagong leader, si Laila de Lima, laglag na Sa madaling salita po, no? Yung mga umaasta na lider-lideran ngayon dahil umaatake sa mga Duterte, yan po ang nakita nila, no? Okay, very popular pa rin po ang mga Duterte, mahal ng mga tao at magre-reflect po yan, konti lang. Pero nakikita natin na yan, si Pampilo Lacson, marami na po siyang sinasabi. Pasok na rin sa ICC. Tuwan-tuwa kayo, ang pag-asa nyo na lang ICC. No? Nakakahiya po kayo. Hindi nyo po kayang talunin sa bansa natin si Duterte, tuwan-tuwa po kayo na nag-i-import pa kayo. Ngayon lang po ako nakakita ng mga grupo na umaamin na mahinang-mahina sila.
Napakahina namin. Hindi namin kaya si Duterte kaya humihingi kami ng tulong sa ibang bansa. Ayan po, ang pag-amin. Tuwan-tuwa pa kayo pero ano po ang alam niyo alam niyo po 'yan pagpapakita po 'yan ng kahinaan. Kung talagang kinakailangan niyong litisin si Pangulong Duterte, bakit hindi niyo kayang litisin dito yung parehas ang laban? Pilipino, Pilipino ang Pilipino ang gusto niyong ireklamo, Pilipino yung sinasabi niyong mga biktima. Bakit ayaw niyo sa Philippine Court? Kasi alam ninyo, no, na sa patas na laban, hindi nyo tatalunin ang mga Duterte. O, di ba? Ayan naman sa totoo eh. Sa lahat po ng laban, hindi nyo po kayang talunin. Kaya nangingi-import tayo. Kasi yung mga tao na yan, walang alam yan sa nagaganap sa Pilipinas. Yan yung mga tao na hindi nag-conduct ng war on drugs. Yan yung mga tao na binibigyan na lang nila ng mga droga ang kanilang mamamayan. Sinasubsidize ng droga. Tayo na nga ang bansa na lumaban sa droga, tayo pa rin ang masama. Eh sila, lumaban ba yung mga bansa nila sa droga? Hindi. Yung mga Western powers na yan, tignan nyo po, Amerika, Canada, lahat yan. Pati sa Europe, kinukonsinti na lang nila ang mga addiksyones. O yan sinasabi ko sa inyo. Tayo na nga, yung nag-conduct ng war on drugs, tayo pa masama. Eh bakit sila maglilitis? Hindi nga sila nakaranas ng war on drugs. O, di ba? Sa Philippine Court, kaya suhulan. Kawawa naman si St. Benedict. Kaya palang suhulan kahit po wala na sa kapangyarihan. Eh inutil talaga, inaamin mo. Inaamin mo na inutil St. Benedict. Inaamin mo na inutil tong gobyerno na to. Bili mo kayang suhulan lahat ni Duterte. Kahit hindi na nakaupo. Inaamin mo lang na wala kayong silbi talaga. Hindi nyo kayang ipagtanggol mula kay Duterte. Paano pa yung ibang bansa pa ang kalaban natin? Si Duterte pa lang, hindi nyo sinusuhulan, iniisip namin. Magagaling kami mag-isip eh. Hindi nyo po kaya mga Duterte. No? Hindi nyo kayang siraan ng mga Duterte. Kayong mga bugok na supporter ni Marcos, hindi ba nyo naisip na ginawa sa mga Marcos yan ng mga dilawan? Dekadang siniraan? Nagapi ba nila yung mga Marcos sa paninira? Hindi. Ngayon, inuulit nyo, kayo na nakapwesto, kayo ng mga Marcos, ang ginagawa nyo naman ngayon, sisiraan ninyo. Yung mga talaga bang wala kayong natututunan sa kasaysayan? Ha? Di ba Marcos supporter kayo, kaya kayo nagagalit dyan? Marcos supporter kayo, nagagalit kayo sa mga Duterte, sinisiraan ninyo, hindi nyo alam yung ginawa ng mga dilawan sa mga Marcos? Alam nyo po, kilala ng mga tao si Duterte, no? Kailan lang presidente yan eh. Pinaka-popular na presidente, hindi po yan naging popular dahil kay Badong, hindi po yan naging popular dahil kay Sas, hindi po yan naging popular dahil kung kanino. Naging popular po yan dahil naranasan ng mga tao kung papaano mamuno ang isang tunay na presidente. Yan po ang nakakatakot eh. Hindi nyo kayang pantayan, sinisiraan nyo na lang. Ganyan po ginawa ni Cory at saka ni Noynoy. Kay Marcos at saka kay GMA, wala pa rin po. Hindi pa rin po sila nagtagumpay. Real talk po, ang kinakailangan nyo, mag-perform yung presidente nyo. Ipagtanggol nyo. Alam nyo po, kusa po yung mga Pilipino. Eh yung pinansisira nyo, yun yung dun sumikat mga tanga talaga. Alam nyo ba kung bakit sikat si Pangulong Duterte? Tumahimik yung Pilipinas dahil sa war on drugs. Hindi nyo ba naunawaan hanggang ngayon yun? Tapos ang pinansisira nyo sa kanya, yun mismong
programa na ikinasikat niya. Wala, wala talaga kayong tako, dilawan ng utak niyo. Okay, isa-isahin po natin kung ano po ang mga paninira nila ngayon. Ito po, nahagipan ko lang kasi po sanay tayo sa mga Duterte. Pinagmamalaki lang natin, no? Sinisiraan nila yung proyekto ni Pangulong Duterte, pinagmamalaki lang natin. Ngayon po, ganun pa rin. Tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, sinisiraan pa rin yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Sinisiraan pa rin. Para lang, sila naman umangat. Dilaw na dilaw po yan. Walang nagawa si Cory. Anong ginawa niya? Siniraan niya ng 6 na taon si Marcos Sr. Nangyari sa inyo yan. Gagawin nyo kay Duterte. Kung hindi ba naman kayo mga bugok, palibasa, napasukan na ng mga dilawan, ang nagpapatakbo na ng mga propaganda nila, mga dilawan na. Kaya siraan lang yung dating Pangulo. Ganyan lang yung utak ng dilawan. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Siraan natin yung dating Pangulong maraming nagawa. Paano nyo masisiraan yun? Buhay kami. Buhay pa kami. Di ba? Okay, ito po ang kanilang kita nyo bakit po nila sinisiraan ng mga Duterte? Ito po ang kanilang paniniwala. Kung ang problema ay ang mga Aquino at mga liberal, noon daw, ngayon naman ay ang mga Duterte at DDS shits ang pumipigil upang umunlad ng Pilipinas. Pang sarili nilang interes ang inuuna nila kaysa sa pakikipagtulungan sa gobyerno. Pangita naman sa kinikilos nila. Kita nyo? Ayun pala, kaya pala nila sinisiraan ng mga Duterte kasi tingin ng mga bobong follower ni Marcos. Eto, ang ngayon naman ay mga Duterte at DDS shits ang pumipigil upang umunlad ang Pilipinas. Paano po pinipigilan ni Duterte umunlad ang Pilipinas? Sige nga, meron po ba siyang proyekto si Pangulong Marcos na pinigilan ni Sara Duterte o ni Digong? Ayun pala yun. Ito pala yung lumabas na rin sa wakas. Ang tunay nilang kulay. Ang kanila palang iniisip, no? Ang iniisip po nila, iba talaga kapag funded from China ang mga DDS vloggers. O, kita nyo? Ako raw, funded ng China. Kung din ako ngayon ng China, kinukundin ako ang ginagawa ng China sa West Philippines. Funded pa rin ako ng China. Hindi niya, di ba? Mapapahiya kayo, mga tukmol kayo. Kasi kayo bumabanat kayo, no? Bumabanat kayo nang hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Babanatan nyo ako, sasabihin nyo na funded ng China, utot mo. Kinukundin ako. Sabihin mo sa mga katropa mong mga makabayan black, ikundin na nila yung NPA. Hindi nila magagawa, di ba? Pero ako, kaya ko ikundin na yung ginagawa ng China. Sinasabi ko sa inyo, yung katotohanan, iba sa iniisip nyo lang. Di ba? Press pa rin like button. Wala. Balik tayo rito. Ang tingin pala nila sa mga Duterte, ang mga Duterte ang mga pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. Paano kaya nila naisip na pinipigilan ng Duterte? Kaya pala gano'n na lang, gano'n na lang nila tinatanggap na siraan yung mga Duterte. Gano'n nila tinatanggap na siraan yung mga Duterte kasi sila pala ang sumisira sa Pilipinas. Paano po? Magbigay nga kayo na example. Pag si Sara Duterte ba ay number 1 sa kanyang DepEd, pagiging DepEd, yung DepEd nag-number 1, sinisiraan ng Pilipinas, DepEd yun.
Masisira yung Pilipinas pag nag-perform yung DepEd Secretary. Yun pala yun. Pag number 1 ba si VP Sara sa trust rating at approval rating, sinisira yung Pilipinas? Ganun pala meaning, no? Pag kulelat si Martin Romualdez, sinisira ang Pilipinas. Kulelat si Martin eh. Number 1 si Sara eh. Kulelat si Martin. Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Iisa-isayin natin to. Okay, ito po. Ito talaga. Dito nyo po makikita kung anong uri ng utak meron natira sa mga followers ni Bongbong, no? Meron po rito, survey, tumaas sa 96% ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing haharapin nila ang bagong taon na may pag-asa kumpara noong 2022. So sabi, haharapin namin na may pag-asa ang Pilipinas sa 2024 ayon sa Social Weather Station. O ito po ang sabi niya. So ang paniniwala niya, 96% ng Pilipino. Ano po meaning no 90% Pilipino? Harapin ang 2024 na may pag-asa. Ibig sabihin, very hopeful. May pag-asa. Pero ang pagkaintindi niya, yung 96% ay pabor kay Marcos. Kasi sabi niya, 4% ang mga pure DDS. 4% lang daw ang pure DDS. Tanga talaga eh. Pwede ka naman DDS na harapin mo yung 2024 na may pag-asa eh. Di ba? Ay, teka muna. Ano ba yung pagtatalo dyan? Halimbawa, anong pangalan nito? Sino ba yung naninira na yan? Si Benedict. Halimbawa, Benedict, principal nga ako. Masama po ba maging principal? Alam ko, disenteng trabaho yan eh. Kailan pa po naging masama maging principal? Pati ba naman pagiging principal, masama sa inyo? Bugok talaga eh. Yan po mga bugok kayo. Kailan pa po naging masama ang principal? Wala na talaga, may masabi lang, you know? Okay. Katulad po nun, 96% very hopeful. Tinanong ka eh, kumusta ang 2024? Ikaw ba ay naniniwala na gaganda buhay mo sa 2024? Opo, may pag-asa pa kasi maganda naman ang trabaho ko ngayon. 2024, maganda ang trabaho. Ibig ba sabihin makamarcos na siya? Bugo ka mga po. Ganyan po sila magsuri. Okay. Eto pa. Ito po politiko. Ito po, lagi nitong pinipicture. Na iba naman yung pinipicture. Sabi po rito ng isang, ito po ang tunay na mga ano to eh. Ito po yung mga tunay na mga political analyst. Bakit po? Kasi hinahire to eh. Itong mga analyst na to, si Herman, Alan Herman, hinahire po yan na mga political strategies. Binabayaran po yan ng mga politiko. Unlike po yung si ano na nga lagi natin yung kabarilan ni Pinoy na sa husay mag-analyze laging olats yung kanyang mga tauhan. Ano sabi niya? Despite controversies, Vice President Duterte maintains high trust and approval ratings. No? Ayan po. Herman explores the enduring popularity of the Duterte political brand despite challenges. Okay, sa kabila po ng paninira sa mga Duterte, ang sinasabi po nito ng tunay na political campaign strategies, binabayaran po to ng mga politiko, no? Ay enduring po yung popularity ng mga Duterte. Kaya ang sinasabi niya, kung may bala kayo, na kayo po, si Ronald Llamas, yun po, wala yata nag-hire dun. Ito po mga totoo.
Ang sabi niya, kung kayo ay politiko at balak niyong tirahin si BP Sara, o makinig kayo mga tambaluslos at mga loyalist. Kung kayo daw ay politiko at balak ninyong tirahin si Sara Duterte, mag-ingat kayo kasi yan, no? Herman, in a recent interview in Politisco program, cautioned that criticism hurled against the popular vice president may backfire and even help her garner sympathy from the general public. At yan nga po ang naganap, no? Particular diyan kay Martin Romualdez. Noong nagsimula po to, bago po yung atake-atake na yan, no? Noong nagsimula po to, bago po atakehin yan, si Pangulong si Vice President Sara Duterte, number 3 po yan si Martin sa trust rating at approval rating. Matapos atakehin ng mga taga-Congress si Sara Duterte sa sari-sari po, lalo na yung confidential fund, bigla na siya ngayong kulelat na, panlima na siya. Nagba-backfire po. Yan po ang nangyayari sa inyo. Sa kaaatake ninyo sa popular na mga Duterte, nagba-backfire sa inyo. Lalo nagiging popular sila Tatay Digong, si Sara Duterte, tapos kayo, nagba-backfire sa inyo yung ginagawa ninyo. Ako, sa totoo lang, sa totoo lang, eto, mag-real talkan tayo. Wala na, hindi na makakabalik yung mga Marcos na yan sa national scene. Diyan sa Ilocos, tsaka diyan sa lugar ni Imelda, mananalo pa yung mga yan kahit habang buhay. Pero last nyo na to sa national. Tapos yung mga tagapagtanggol nyo, panay bugok na ganyan. Wala kayong mahihita kahit na arkelhin nyo pa, kahit na ipagtanggol pa kayo ni Rendon. Tandaan nyo, yung mga tagapagtanggol po ni ano nun, at opo, malakas po ako. Asus, malakas talaga ako, amor. Yun, hindi mo ba nakikita? Lahat ng Duterte, Duterte boys, pasok lahat.